Ang kampanya ng Ukraine para ipagtanggol ang sarili laban sa Russia ay kilala sa kahangahangang teknolohikal na inobasyon. Halos bawat ideya ng Russia ay natutugunan ng malikhaing solusyon. Minsan, nagugulat din tayo sa Ukraine dahil sa sobrang kakaiba ng kolektibo nilang henyo. Isang simpleng bagay ang nagbabalik sa Russia sa panahon ng bato. Habang napaluhod ng isang game changer ang puwersa ni Putin sa digmaan sa Ukraine, ang graphite ang may hawak ng susi. Ipapaliwanag namin mamaya kung bakit mahalaga ang mineral na ito. Pero ngayon, ito ang ginagawa ng Ukraine gamit ang graphite na ikinagalit ng Russia. Sa isang rehiyong winasak ng digmaan sa Donetsk, sinusubukan ng mga puwersa ng Russia na makalusot. Binabangga nilang kanilang sarili sa hanay ng mga pinatibay na lungsod sa Donetsk at sila ay nahuhuli ng malayo. Noong Marso, mahigit 35,000 sundalong Russia nang nawala, karamihan sa Donetsk, dahil ayaw sumuko ni Putin sa kanyang kagustuhang makuha ang mapanganib na teritoryong ito. Kuryente lang ang naasahan ng Russia. Napakahalaga ng kuryente sa makabagong digmaan. Umaasa sa kuryente ang mga radar, depensa sa impapawid at command centers. Sinakop ng Russia ang mga power stations sa mga nasakop na teritoryo para masigurong may kuryente ang kanilang sundalo. Pero ngayon, may nagbago na. Iba-ibang ulat. Hindi sinabi ng Ukraine na magpapakawala sila ng bagong sandata laban sa Russia. Tahimik lang sila. Hinahayaan maranasan ng mga puwersa ng Russia ang epekto ng sandata ng walang babala. Nagsisimula na nating marinig ito mula sa mga tauhan ni Putin doon. Nagpapasabog ang Ukraine ng mga bomba sa Donetsk, pero hindi ito nagdudulot na malalakas na pagsabog. May iba silang ginagamit sa himpapawid. Isang sangkap na pumuputol sa supply ng kuryente ng mga sundalong Ruso. Inilulubog sila sa dilim habang bumabagsak ang mga sundalo sa harap. May graphite bombs ang Ukraine at galit na galit dito ang Russia. Noong Abril, iniulat ng Defense Express na inaangkin ng Russia sa sinakop na Donetsk na gumagamit ang Ukraine ng graphite bomb sa kanilang gabi-gabing pagsalakay sa mga teritoryong sinakop. Hindi na namin kailangang sabihin sa iyo na ang gabi ang perpektong oras para putulin ng kuryente gamit ang ganitong klase ng bomba. Nagtataranta ang mga sundalong Ruso kapag brownout. Hindi basta inimbento ang mga pahayag na ito. Nagbabahagi ang mga takot na sundalo ng video ukol sa gamit ng Ukraine. Sa isang viral clip sa X, makikita ang depensa sa himpapawid ng Russia laban sa paparating na kawan ng mga drone. May ilan ding tinamaan ng mga Ruso, pero lumitaw ang problema ng suriin sa video ang debris ng Ukraine drone. Makikita natin ang tila mga hibla ng graphite. Napapalaya ang mga hibla kahit sumabog ang Ukrainian drone sa impapawid. Pati opisyal na sources ng Russia ay naglalabas ng pahayag na nagpapasabog umano ng graphite bomb ang Ukraine sa mga sinakop na teritoryo. Ayon sa TASS, pangunahing ahensya ng balita ng Russia, gumamit ang Ukraine ng graphite bomb laban sa mga pasilidad ng kuryente sa sinakop na Donetsk noong Abril 5. Ayon sa ulat, sumasabog ang bomba sa ere at nagkakalat ng pinong graphite na sinulid. Batay sa ulat ng TASS, nakaugnay ng nabanggit na video, sinabi nilang pinabagsak ng depensa sa impapawid ng Russia ang 6 na drone ng Ukraine at nasabat ang 10 pa. Pero 3 ang nakalusot at inihulog nila ang kanilang kargamento sa mga pasilidad ng kuryente. Tanggapin ang mga ulat tungkol sa pagsabat na may pag-aalinlangan. Isa itong ahensiyang balita ng Russia total. Gayunpaman, binibigyan tayo ng TASS ng kaunting ideya kung paano gumagana ang mga bagong bomba ng Ukraine. Maraming espekulasyon ang galing sa Defense Express na nagsabing hindi na bago ang graphite bomb bilang konsepto. Samahan niyo kami mamaya para mas palalimin pa ito. Ang inobasyon ng Ukraine ay tila nasa paraan ng paghahatid ng graphite sa depensa ng Russia. Ang tradisyonal na graphite bomb ay cluster munition na may ilang dosenang submunitions. Ang bawat submunition ay may graphite filament na ikinakalat sa malawak na lugar kapag sumabog at naghiwa-hiwalay ang mga ito. Simple lang. Isang bomba ang inilunsad mula sa aerial platform, sumasabog ito at umuulan ang graphite. Ayaw ng Ukraine isugal ang kakaunti nilang fighter jet at bomber para mablunsad ng tradisyonal na graphite bomb sa sinakop na teritoryo. Naisip nila ng bagong paraan para maipasok ang graphite sa likod ng mga Ruso. Nagpapadala ang Ukraine ng mga mid-range na drone, malamang na mga modelong FP-1 o FP-2 na may kargang mga conventional na warhead na puno ng graphite filaments. Bagamat hindi ito kasi nilaganap ng cluster bomb, ayon sa Defense Express, mas mababa rin ang panganib nito. Kahit gumagana ang air defenses ng Russia, delikado pa rin sila kung ang warhead ay nagpapabagsak ng graphite mula sa langit.
Maaring hindi tamaan ng mga drone ng Ukraine ang kanilang mga target, pero babagsak pa rin ang kanilang graphite at maaring magdulot ng mas maraming problema sa mga hindi inaasahang lugar. Gaya ng madalas nating makita mula sa Ukraine, ito ay isang makabago at malikain pagliko sa isang konseptong matagal nang umiral. Walang sagot ang Russia dito. Parang cheat code ang ginawa ng Ukraine na maaring magpabago sa labanan para sa Donetsk. Isang sandata na kayang putulin ang kuryente ng puwersa ng Russia gamit ang malikhaing paraan na nagpapakita kung paano lumalaban ng Ukraine para mapaalis sa mga sundalo ni Putin magpakailanman. Hindi pinapaalam ng Ukraine ang alinman dito sa publiko. Hinahayaan nitong ang mga bago nitong bomba ang magsalita. Makikikita rito ang matalinong paggamit ng simpleng mineral na ibinabalik ang mga tropa ni Putin sa panahon ng bato. Bakit hindi pampasabog ang mga graphite bomb? Ito ay tungkol sa kapangyarihan at pagsisikap ng Ukraine na gawin ito mula sa Russia para sa kinabukasan nito. Para maintindihan kung paano, kailangan nating silipin kung paano gumagana ang isang graphite bomb. Ang mga bombang ito ay hindi dinisenyo para gawin ang karaniwang inaasahan mo sa isang bomba. Hindi nila sinasira ang mga runway o winawasak ang mga pinatibay na target. Ang graphite bomb ay may libu-libong microscopicong hibla ng material na pinagmulan ng pangalan nito. Halos di makita ang bawat hibla, pero bumabagsak itong parang pinualikabok sa target. Narito ang problema ng Rusya. Ang graphite ay konduktibo. Kapag bumagsak ang malilit na hibla ng graphite bomb sa anumang lumilika o nangangailangan ng kuryente, napakahalaga ng konduktibidad nito. Nagiging problema ang short circuit. Ang dumadaloy na kuryente ay naakit sa mga hibla ng graphite na nagdudulot ng mga problema gaya ng sobrang paginit. Umaandar ang mga pananggalang na mekanismo. Humihinto ang buong sistema dahil ang graphite ay parang switch na pumapatay ng kuryente. Isang hibla lang ay kulang. Pero kapag libo-libo ang sabay na bumabagsak sa iisang target, nasisingaw ang mga ito ng kuryente at nabubuo ang mga ionized na daanan na pinagdadaanan pa ng mas maraming kuryente. Nagsisimula ang sunod-sunod na epekto na hindi mapipigilan ng Rusya bago mawala ng kuryente ang target ng Ukraine. May mga blackout bomb ang Ukraine na kaya nitong pakawalan sa mga okupadong teritoryo gamit ang kaparehong mga uri ng drone na naghatid din ng mga pampasabog na warhead sa Donetsk. Kung tama ang Defense Express, mas naging mapanganib kaysa dati ang mga drone na FP-1 at FP-2 na ginagawa ng Ukraine. Kung nais ng Russia malaman ang bisa ng graphite bombs ng Ukraine, sapat nang balikan nito ang nakaraan. Sinabi namin kanina na hindi bago ang graphite bomb. Nagamit na ito ng US at NATO. Noong Gulf War, noong unang bahagi ng dekada 90, naglunsad ang US Navy ng Tomahawk cruise missiles na may warhead patungong Iran. Ibang paggana ng mga missile na yon kumpara sa graphite bomb na gamit ng Ukraine na yon. Sa halip na magpakawala ng microscopic graphite fibers, kundi rolyo ng carbon fiber para mag-short circuit sa elektronikong kagamitan sa Iraq. Halos isang dekadang lumipas, ginamit ng NATO ang graphite bomb sa dating Yugoslavia. Sa Belgrade, kabisera ng Serbia, naghulog ang NATO ng tinatawag ng media na soft bombs. Ginamit ang graphite bomb, gaya ng sa Ukraine, na nagdulot ng unang malaking blackout sa mga sibilyan ng Belgrade noong digmaan ng NATO laban sa Yugoslavia. Mabilis lumipas ang panahon, at hindi lang Ukraine ang gumagamit ng graphite bombs. Posibleng na inspirasyon sila sa balitang ginagamit din ito ng US at Israel laban sa mga target sa Iran. Sa ulat ng Defense Express noong Abril, isa lumabas na ginagamit daw ng Israel ang graphite bombs laban sa mga planta ng kuryente sa Tehran, Iran. Tulad ng ulat sa graphite bombs ng Ukraine, walang nakumpirma mula sa bansang umano'y gumagamit nito. Kitang-kita ang epekto ng graphite kapag nawawala ang kuryente sa Iran, kahit walang pagsabog na nagpapaliwanag sa problema. Ginagamit ng Ukraine ang parehong pattern ng mga naunang gumamit ng graphite bombs. Hindi nila ito sinasabi sa publiko. Gusto ng Ukraine na magduda ang Russia kung may graphite o pampasabog ang mga bagong drone sa sinakop na teritoryo. Tungkol naman sa Russia, wala itong magawa para protektahan ang sarili laban sa ipinadala ng Ukraine. Kahit matagumpay na mapabagsak ng air defenses ang mga ito, graphite lang ang ikinakalat. At nasaan ang mga air defenses na yon? Sa mga lugar na itinuturing ng Russia na mahalaga. Ibig sabihin, maraming kagamitang electrical ang pwedeng tamaan kahit hindi direktang tinamaan ng graphite bombs ng Ukraine ang target. May isa pang antas ng husay ang bagong sandata ng Ukraine. Hindi lang para patayin ng ilon ng mga puwersa ng Russia ang graphite bombs, kundi ginagamit din ito sa partikular na dahilan. Binababago niya ng lahat. At siya nga pala, pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa na nakakapag-subscribe,
na yan na ang tamang panahon para pindutin ang button na yon para makasabay ka sa aming mga pinakabagong video. Sa unang tingin, ang graphite bombs ng Ukraine ay para putulin ang kuryente sa likurang bahagi ng mga puwersya ng Russia. Pero kung titingnan mo pa ng mas malalim, makikita mo ang tunay na katalinuhan sa ginagawa ng Ukraine. Balikan mo lahat ng ibang halimbawa ng paggamit ng graphite bomb na nabanggit natin. Sa lahat ng kasong yon, ginagamit ng isang bansa ang mga bomba sa teritoryo ng iba. Ibang kaso ng Ukraine, gumagamit ito ng graphite bomb sa sarili nitong okupadong teritoryo laban sa mga pasilidad ng kuryente na sila rin ang nagtayo noon. Ipinapakita nito ang talinong estratehiya ng Ukraine na hindi hayaang makinabang ang Russia sa kanilang infrastruktura ng kuryente. Gayunpaman, ayaw rin itong tuluyang sirain ang infrastruktura na yon dahil nangangahulugan yon na mas maraming pera ang kailangang gastusin para muling itayo ang infrastruktura kapag napaalis na ng Ukraine ang Russia sa kanilang teritoryo. Diyan nagiging mainam na sandata ang graphite bomb. Pwedeng gamitin ng Ukraine ang mga bombang ito para maputol ang kuryente nang hindi nagdudulot ng matinding pangmatagalang pinsala sa mga pasilidad ng kuryente sa Donetsk na sila rin ang nagtayo. Kailangan pa ring mag-ayos ang Russia. Matagal bago maibalik online ang mga sistemang naputol at maaring sunugin ng graphite ang maliliit na bahagi na kailangan para mapanatiling tumatakbo ang mga sistemang elektrikal. Nakatayo pa rin ang mga planta ng kuryente. Isang bagay na hindi nagawa ng Ukraine dati. Noong Nobyembre, 2025 lang iniulat ng Reuters na may mga drone ng Ukraine na bumagsak sa mga planta ng kuryente sa Donetsk at nagdulot ng malaking pinsala. Ngayon, pwedeng patayin ang mga plantang iyon ng walang pagsabog. Lumalaban ng Ukraine para sa kinabukasan. Sa simbolikong antas, dudurugin yon ang Russia. Malinaw na sinabi ni Putin na hindi dapat umiral ang Ukraine. Sa mata ng Pangulong Ruso, hindi kailanman naging isang soberanong bansa ang Ukraine. Dati itong bahagi ng Russia. Palagi itong naging bahagi ng Russia kahit pa nakamit na nito ang soberanong katayuan. Kung masunod si Putin, mapipilit ang maging bahagi muli ang Ukraine ng Russia. Para kay Putin, masama makita na matindi ang paglaban ng Ukraine sa bawat teritoryo at gumagamit pa sila ng sandata para mapanatili ang mga infrastruktura na kontrolado ng Russia. Ipinapakita nito sa kanya na hindi pa rin nadudurog ang diwa ng Ukraine at ang bansa ay nakatingin sa hinaharap, kung saan hindi na magiging problema ang Russia na kailangan nilang harapin. Hindi lang simboliko, may estratehiya rin. Maaring gamitin ng Ukraine ang graphite bombs para sa estratehiya nila. Hindi lang sa pagputol ng kuryente ng mga sundalong Ruso sa likuran. Talakay natin ang depensa sa himpapawid. Hindi natin nabanggit kung gaano kaepektibo ang soft bombs ng NATO sa Serbia. Ayon sa ulat ng The Guardian noong Mayo 1,000, 979 nagawang maputol ng NATO ang kuryente sa 70% ng Serbia, kabilang ang maraming military computers, communication systems at radars na tumutulong sa Yugoslavia na depensahan ng sarili laban sa interbensyon ng NATO. Pinatay ng soft bombs ng NATO ang depensa sa himpapawid ng Serbia. Malaking problema ang dulot ng mga depensang yon. Nagtagumpay pa nga silang pabagsakin ng isang piloto ng US Air Force na lumilipad gamit ang F-100 at 17 Nighthawk fighter jet na isang kakayahan na malamang ay hindi inakala ng NATO na mayroon sa Belgrade nung panahong yon. Malaki ang naging epekto sa NATO nung huling bahagi ng dekada, 90 ang pagbagsak ng depensa sa himpapawid ng Belgrade, tulad ng nangyayari ngayon sa Ukraine at mga depensang panghimpapawid ng Russia sa mga sinakop nitong lugar. Ang Ukraine ay patuloy na winawasak ang mga depensa sa himpapawid ng Russia nitong nakaraang taon o higit pa. Ayon sa Kyiv Independent, mula Hunyo 2025 hanggang Marso 26, nagsagawa ang Ukraine ng 472 pag-atake sa depensa ng himpapawid ng Russia. At daan-daan pa ang tumarget sa anti-access area denial assets sa mga lugar gaya ng Donetsk. Ngayon, idagdag ang mga drone-based graphite bomb ng Ukraine sa kampanya laban sa depensa sa himpapawid ng Russia. Binibigyan ng Ukraine ng tsansa ang sarili na gumawa ng ligtas na aerial corridor nang hindi nalalagay sa panganib ang mga explosive drone. Simple lang ito. Pinaparalisa ng mga graphite bomb ang mga radar at ginugulo ang mga sirkito ng mga sistema ng depensa sa himpapawid. Abang sinusubukan ng Russia na ayusin ang mga sistemang yon, maaari magpadala ng mga drone na may dalang mga explosive warhead at maging ang mga missile ng Ukraine para tamaan ang mas mahahalagang target. Kapag gumana muli ang mga depensa sa himpapawid, kinakaharap na ng Russia ang mga bunganga sa lupa. At mas malalim pa rin ang usapin. Malayo sa frontline, nakapagtatag na ang Russia ng mga sentro ng Command and Control o C2 sa mga sinakop na teritoryo. Mahalaga ang C2 sa digmaan. Kung wala ito, kahit ang pinakapangunahing tungkulin ng militar ay lubang nahahadlangan. Sa mga C2 center, ginagawa ang pagpaplano,
At dito rin pinamamahalaan ang koordinasyon at pagsasakatuparan ng mga planong iyon. Sa Ukraine, ang C-2 ay tumutukoy sa pag-oorganisalang tropa ng Russia para sa sunod-sunod na pag-atake laban sa depensa ng Ukraine. Pwede nating pagdebatehan buong araw ang bisa ng sistema ng command and control ng Russia. Pero ang 35,000 na namatay noong Marso ay nagpapakitang di ito masyadong epektibo. Pero ang katotohanan ay nananatili na umiiral ang mga sentrong ito at tulad ng iba pang bagay, kailangan din nila ng kuryente. Ang mga command and control center ay may maraming kagamitang pangkomunikasyon at monitor para sa impormasyon sa labanan. Lahat ng ito ay mga bagay na kayang patigilin ng isang bumbang graphite kahit pansamantala lang. Ang meron na ngayon ng Ukraine ay isang sandata na maaari nilang gamitin upang magdulot ng kaguluhan sa likod ng mga linya ng labanan na nagdudulot ng domino effect. Ang sistema ng command and control ay napaparalisa sa likuran. Hindi na ipapasa ang utos sa harapan. Naiiwan ang Russian infiltrator sa gray zones, nawawala ng koneksyon at namamatay. Kung di kuryente, target ito. Karamihan ng gamit ng Russia sa likuran ay kailangan ng kuryente. Ang pagputol ng Ukraine sa supply ng kuryente ay magtutulak sa Russia na gumamit ng mas luma at mabagal na komunikasyon. Ballpen at papel ang madalas gamitin saan man humatake ang Ukraine. Kung gagamit si Putin ng luma at mapaminsalang estratehiya na mas nakakasama sa kanyang militar kaysa sa hukbo ng Ukraine, magagamit ng Ukraine ang mga bombang graphite para lalong saktan ng Russia at ibalik ang sundalo nila sa panahong walang elektronikong komunikasyon. May isa pa. Kanina nabanggit namin na ayon sa Defense Express, nilalagyan ng Ukraine ng graphite ang kanilang FP-1 at FP-2 drone. Isipin mong ginagawa rin ito ng Ukraine gamit ang graphite sa long-range drone tulad ng FP-5 Flamingo. Ang drone ay may saklaw na 3,000 kilometro o 1,800 at 60 milya, kaya nitong tamaan halos lahat ng mahalagang lugar sa Russia. Paano kung lumipad ang Flamingo sa mga power station ng Russia? Maaring bumagsak ang graphite sa buong bansa at tumigil ang mga pasilidad na pang-industriya, planta ng chemical at sibilyang infrastruktura ng kuryente. Walang permanenteng pinsala, hindi kailangan. Ang graphite ay maaring magsilbing paraan ng Ukraine para ipaalala sa mga tao ni Putin na ang kanilang leader ang nagsimula ng digmaan na maaring bumalik sa kanila. Nagdataka kami kung ilang blackout sa Moscow at St. Petersburg ang kakayanin ng mga elite ng Russia bago sila magsalita tungkol sa graphite attacks. Isang babay ang tiyak. Kung gugustuhin ng Ukraine na lubos na umasa sa mga graphite bomb, wala itong magiging problema sa pagkuha ng pinakamahalagang material na ginagamit sa mga bombang iyon. Maraming graphite sa Ukraine. Ayon sa New Voice of Ukraine, ika-4 ang Ukraine sa pinakamalaking tagagawa ng graphite mula 2022-2024, kahit pansamantalang isinara ang pangunahing minahan dahil sa pananakop ng Russia. May tinatayang 17 punto, 9 milyong tonelada ng reserba ng graphite sa Ukraine. Ayon din sa parehong ulat. Hindi naman lahat ng graphite na yon ay magagamit, syempre. Ang ilan ay nasa mga sinakop na teritoryo at hindi lahat ng reserba ay madaling makuha. Pero gayon pa man, may graphite pa rin ang Ukraine. Marami yon. Ang ulat ng Russia sa Donetsk ay maaring pagsubok para sa mas malawak na kampanya na posibleng sumaklaw sa sinakop na teritoryo at ilang rehiyon ng Russia na pinoprotektahan ni Putin laban sa pag-atake ng Ukraine. Nabuksan na ang cheat code. Paparating na ang bagyong graphite. Maaring paluhurin ng sandatang delikado ang Russia at ang militar nito, kahit mapasabog pa ito sa himpapawid. Sa usapin ng cheat codes, tingin ng Russia na nandadaya ang Ukraine sa mga bagong long-range attacks sa kanilang teritoryo. Nasusunog ang mga refinery at nasisira ang infrastruktura ng langis habang kumapalya ang depensa sa himpapawid ng Russia. Paano ito nagagawa ng Ukraine? Panuorin ang aming video para sa sagot. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong sandata na ginagamit ng Ukraine laban sa mga puwersa ni Putin sa mga sinakop na teritoryo. At maraming salamat sa panonood.